Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Ngayon po, pag-uusapan po natin, bakit bulahan si Kibuloy? Sino ba si Kibuloy? Siya po ay isang sikat na pastor na lalong sumikat nung naging presidente, si former President Rodrigo Duterte. Dahil sa kanyang estasyon na SMNI, palagi niyang pinoproteksyonan at palagi niyang sinusuportahan ang dating Pangulo. Kaya lalong umingay ang kanyang pangalan. Siya ay pastor o mas maganda, siya ay ang pastor ng Kingdom of Jesus Christ Church na nag-umpisa sa Davao noong 1985. Sila ay may 7 milyon na mga miyembro sa buong mundo. Ngayon, siya ay humaharap sa katakot-takot na mga kaso gaya ng sex and human trafficking sa USA. Subalit hindi ko gagamitin yung mga kasong ito laban sa kanya. Dahil hindi pa naman napapatunayan, kaso pa lang. So ipanalangin natin na lumabas po ang buong katotohanan. Sa Biblia po, may dalawang klase ng tao na lalabas, bulaang propeta at bulaang Kristo. Sa Matthew chapter 24:24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw nila, kung maaari, pati ang mga hinirang. Kaya meron pong bulaang guro at bulaang propeta. Bulaang propeta, sila yung mga nagtuturo ng mali at naguudyok sa mga tao na sumunod sa mali na yon. Ang bulaang Kristo, mga magpapanggap na Kristo talaga sila. O kaya, sila ay mga bagong Misaya. Hindi sila si Kristo, mga bagong Misaya. Saan dito si Kibuloy? Pareho. Kasi pareho siya nagtuturo ng mali at pareho na itinaas niya ang sarili niya ng kapantay ni Kristo na para siyang isang bagong Misaya. Ano ang mga ebidensya na siya ay isang bulaang propeta? Ang focus natin sa video na to ay yung lifestyle, yung pinakamadaling makita. Bakit? Dahil sinabi sa salita ng Diyos na ang mga bulaang propetang ito ay mahilig sa mga makamundong kayamanan. At ito po yung mga pag-aaralan natin ngayon. Maraming bahagi ng Biblia na pinapatunayan na ang mga tao o mga bulaang propetang ito ay mahilig sa makamundong kayamanan. Hindi lahat ng bulaang propeta o bulaang Kristo ay mahilig sa kayamanan. Subalit sinasabi ng Biblia, may mga tao na ganito na yun ang ating pwedeng makita upang makasigurado tayo na bulaan nga ang taong iyon. Sila ay mahilig sa makamundong kayamanan. Unahin natin sa Filipos chapter 3 verse 18. Sinabi ni Pablo dito, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luha ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Hindi sila kaaway ni Kristo. Kaaway sila ng krus ni Kristo. Gusto nila si Kristo, ipinapangaral nila si Kristo, pero ayaw nila yung mga paghihirap na kalakip ng pagsunod kay Kristo. Ayun yung simbolismo ng krus, paghihirap, pagtitiis, dahil sa pagsunod mo kay Kristo. At sinabi ni Kristo, kung hindi mo papasanin ang iyong krus, hindi ka karapat dapat sa Kanya. At sabi sa Filipos chapter 3 uli, verse 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang binudyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Hilig ng katawan, so masyado tong broad o malawak. Maaaring kalaswaan, kalayawan, pride, at iba pa. At pinaka kitang-kita natin ay ang makamundong kayamanan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikinahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. So, yun, ang gusto nila puro o madalas o mas malaking bahagi ng kanilang buhay ay patungkol sa kayamanan ng mundong ito. Sa unang Timoteo chapter 6, sinabi rin ni Pablo dito, kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masamang hinala. Verse 5. Mahilig din silang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. So, isa dito na kapag ang isang pastor, isang mangaral, ay ginagamit ang relihiyon o ang church para sa sarili niyang pagyaman, yan po ay isang bulaang propeta. Sinasabi mo ba
kapatid, na kapag pastor ay hindi dapat yumaman? Hindi naman po. Kung ang pastor ay namamanage siya magtrabaho o magnegosyo at siya ay umuunlad sa kanyang gawain nang hindi naiiwan ng Diyos, hindi po yun masama kasi sarili niyang pagsisikap yon. Ngunit kung ang mga pastor ay umaabuso na sa kanilang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos at ginagamit nila to para sila ay yumaman, at ginagamit ang mga lingkod ng Diyos at ang mga kawan ng Diyos para sa kanilang makamundong nasa, ayun po ay mali na. At ako masasabi ko na yun ay kalakip ng krus ni Kristo. May times gusto mong yumaman, pero para kay Kristo, bakit mo yung gagawin? Kung marunong ka namang makontento at mas maluluwalhati mo yung Diyos sa ating kahinaan. Ayun yung nakikita ko dito. Again, hindi ko sinasabing masama maging mayaman ang isang pastor kung nakuha niya ito sa malinis na paraan at hindi mula sa pagkokontrol o pagmamanipula ng mga tao para lalo silang magbigay. At gagamitin niya naman yung kayamanan na yon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pumunta tayo sa 2 Pedro chapter 2. Ngunit nagkaroon ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao. Gayon din naman, may lilitaw ring mga bulaang guro sa inyo. Lihim nilang ipapasok ang mga nakakasirang maling katuruan. Ikakaila rin nila ang naghaharing Panginoon na bumili sa kanila. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa biglang kapahamakan. So, may mga lalabas na bulaang propeta mula sa atin at lihim nilang ipapasok ang mga nakakasirang maling katuruan. So, yun po ang kanilang purpose, maglagay ng mga maling katuruan. At ikakaila nila ang naghaharing Panginoon na bumili sa kanila. Dito sa ikakaila, maaaring literal nilang ikakahiya o kaya maaari naman na hindi nila susundin ang mga salita ng Diyos at hindi nila ituturo. Sa ganung paraan, kinakaila mo na rin ng Panginoon. Di ba nga, sa Diyos, kapag kinaila mo ang kanyang salita, ikakaila ka rin niya. At sabi dito sa verse 2, marami ang susunod sa kanilang mga gawang nakakawasak. Dahil sa kanila, pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Which is true. Nangyayari ngayon dahil sa ginagawa nila, ang iniisip kagad ng iba kapag nangangaral ng salita ng Diyos, mukhang pera yan. Ay nako, tithes yan. Ay nako, ano yan, mga hindi nagtatrabaho. Mga ganun na salita. Ay nako, pera lang hanap niyan. Dahil sa kanila, nasisira yung mga tao o yung mga lingkod ng Diyos na gumagawa ng mabuti. At sa verse 3, sa kanilang kasakiman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi sa pamamagitan ng gawa-gawang salita. So gagawa sila ng mga doktrina. Sa doktrina na yon, mamamanipulate nila yung mga tao na magbigay lalo sa kanila ng mga pera at mga salapi, mga kayamanan lamang sa mundo para gamitin sa sarili nilang nasa. Kuha po ba natin? At sa English nga nito, ang ginamit, they will make merchandise of you. O kung tatagalogin natin o itatranslate natin sa Filipino ng diretso, pagkakaperahan nila kayo. Ang hatol sa kanila mula pa noon ay hindi na magtatagal at ang kanilang pagkalipol ay hindi natutulog. So, kitang-kita po natin dito na itong mga to ay nakikita natin kay Kibuloy. Paano natin masabi? Siya ay nabubuhay sa napakarangyang pamumuhay. At yung pamumuhay na yon ay mula sa mga tao na namanipula niya para magbigay ng kayamanan. Actually, ito, napanood ko na to dati. Nagkaroon ng documentary yung ABC News sa Amerika patungkol sa mga nagpapanggap na Kristo. So, feature nila dito yung sa Russia, sa London, tsaka itong si Kibuloy. At dito sa palabas na to, ipinakita yung magarbong pamumuhay ni Kibuloy, na siya ay may malaking hasyenda, masabi natin hasyenda to. Meron siyang mga mamahaling sasakyan, mga motor. Pinakita rin dito sa bahaging to ng balita yung kanyang mga private jets. At pinakita rin dito yung kanyang private helicopters. Pinakita rin dito yung kanyang mansyon at yung garden niya na sinabi ay imported halos lahat ng halaman at mga
damo. At dito, in-interview siya nung Amerikano. At sa interview, isa sa mga tanong sa kanya ay, paano mo nagagawa na mabuhay ng ganito sa karangyaan habang naghihirap yung iba? Sa interview na ito, sinita ng reporter halos lahat ng kayamanan ni Kibuloy, mula sa mansyon, private jet at relo. Ang sagot lang ni Kibuloy ay God's will. Kung hindi daw God's will, di pwedeng mawala sa kanya to. Hindi nangyari, so God's will. Sa ganitong argumento ay hindi na siya nasagot ang reporter, which is I understand, marahil hindi equipped ng reporter spiritually. Pero tayo, ating himayin, tama kaya itong sinabi ni Kibuloy? Tama kaya ang argumento niya? Sa argumento ni Kibuloy, pinapalabas niya na God's will ito, kaya okay ito. Kung hindi nangyari, ayaw ng Diyos. Dahil nangyari, gusto ng Diyos. Kaya mayaman siya kasi gusto ng Diyos na yumaman siya. Pero, kapag ba nangyari, tama na sa harap ng Diyos? Hindi po. Maraming halimbawa sa Biblia na mali ang ganitong prinsipyo. Halimbawa, si David at si Bathsheba ay nagkasala. Nangyari po ba? Nangyari. God's will ba? God's will nangyari. Pero tama ba? O nagustuhan ba ng Diyos? Hinding-hindi po. Halimbawa uli ay ang istorya patungkol sa mayaman at si Lazarus. Yung mayaman po ay mayaman hanggang sa mamatay. God's will ba na mayaman siya? Oo. Pero ibig sabihin ba nito ayos siya sa Diyos? Hindi po. Ganon din ang katayuan ni Kibuloy. Totoong God's will na mayaman siya. Pero hindi ibig sabihin nito gusto na siya ng Diyos. Kung ganon, bakit hinayaan ng Diyos? Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay-bagay, mabuti man o masama, kasi meron siyang malalim na plano. Makikita natin yan sa mga istorya sa Biblia, halimbawa kay Jose, na siya ay nakatakdang maging makapangyarihang pinuno at tagapagligtas noong panahon na iyon. Pero tama ba ang pagbenta sa kanya? Hindi, pero nangyari. Tama ba yung pagbibintang sa kanya? Hindi, pero nangyari. At niloob ng Diyos na siya ay sumailalim sa mga pangit na mga pangyayaring iyon upang mahubog ang kanyang puso at ugali. At sa pamamagitan ng kanyang buhay ay matuto tayo na magtiwala sa Diyos. Sa katayuan naman ni Kibuloy, totoo na yumaman siya dahil sa kalooban ng Diyos. Pero ginawa niya ang mga bagay na ayaw ng Diyos, gaya ng pagtuturo ng kabulaanan o paggamit ng relihiyon sa pagpapayaman. Bakit hinayaan ng Diyos kahit hindi ito tama? Para subukin ng mga tao, susunod ba sila sa kabulaanan o sa katotohanan, kay Kibuloy o sa Biblia? At para matupad ang kasulatan, patungkol sa mga bulaang propeta na mukhang pera at mahilig sa makamundong kayamanan. At yun si Kibuloy.